bossing, dito na tayo sa Alfonso Public Market. Ayan. At natsempohan natin mga kabossing na medyo umuusok yung bulkan. Pero ano, nausok ang bulkan. Ayan. So, tingin ko dito sa sasakyan ito ay talagang pwede na ano, pangmalayo. Kasi ang layo na ng takbo namin. Yung mga kabossing, magandang umaga sa inyo lahat. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. Magandang araw po ngayon ng Martes. At ayan, nasakyan ulit tayo. So ngayong araw na ito mga kabossing ay naisipan kong mag video. At ngayon po ay try kong i-road test ang isa sa unit ko na Nissan Urban. So ang mga unit kong mga binibenta ay talagang road test kong malayuan. Ang kalimitang pinag-road testan ko ay ang papuntang Batangas, dahil ito ay paahon. Dito natin masusukat kung okay siya sa long distance o long drive. Kasi kung dito doon lang sa malapit, hindi natin malalaman kung kondisyon talaga siya. Kinakailangan natin i-road test na malayo. At least pag nabili ay may gagarantiyan natin na pwede siya lang sa long drive. So ito po ay Nissan Urban. Ayan, na 2.7. Ito po ay talagang sinadya kong i-road test dahil nung mabili ko ito ay naka-stock. So wala po tayong idea kung okay ba to o hindi. Bagamat maganda ang kanyang ang kanyang body. Naka-aircon, okay naman siya. Hindi naman siya nakainit. Ilawan mo kaya. Ilawan. Ayan. Yan ang temperature niya. Ito. Hindi pa siya nataas. Bali gumagana lahat ng mga kabossing, speedometer, diesel at saka ang water temperature. So ayan, try natin mga kabossing. Tayo po ay nandito sa may part ng General Trias going to Tagaytay. Mga kabossing, pag ang unit ko ay wala akong tiwala, kasi marami po tayong nakukunan ng nabibilhan ng mga seller na sasabihin sa'yo ay kondisyon at running condition, pero nagsisiguro lang tayo kasi ibebenta natin to mga kabossing sa halagang konting halaga na kikitain natin, baka naman tayo mapahiya. So hindi natin pwedeng ipagpalit yung ating kahiyan o pagkatao dahil sa lang sa maliit na pera. Kaya sinusure ko na ito ay running condition, kasi ang buyer po ay bumibili ng sasakyan para po may magamit, para hindi yung bumili siya ng sasakyan para magpagawa. Kung ikukumpara nyo mga kabossing, meron pong iba na ayaw bumili ng sasakyan sa buy and sell. Pero katulad sinasabi ko, depende po yun sa sa buy and sell. Meron pong buy and sell talaga na inaamin ko na ang gusto nila ay kumita. Nasabihin condition yung sasakyan pero hindi naman. Kaya hindi po tayo ganon. Bagamat ito po ay talagang may mga maliliit na issue, pero yun ay mga minor lang na hindi naman dapat kaya pang gamitin. Ibig sabihin maliliit lang, mga minor lang. So kung pag ako nagbebenta, lagi
ginagamit. Kahit po kondisyon yan, tapos gagamitin nyo ng hindi ayos, wala pong patutunguhan yan kundi sa pasira. Kahit naman bago o brand new ang gamitin yung mga kabosing, dapat pag bumili ka ng sasakyan, sarili mong pera yon, dapat ingatan mo para at least magtagal. Kung mapapansin yung mga kabosing, yung van kong pula, airtrim pula, halos 26 years old na sa akin yun. Nung mabili ko yun talagang nakakahiya na ilabas dahil karag-karag siya. Pero ngayon 26 na taon na, ang ganda-ganda pang tumakbo. At mapapansin nyo sa vlog ko na siya po lagi ko ginagamit, lalo sa mga pangharabas sa takbuhan. Kaya depende po rin sa nagamit, mga kabosing. Yan, tingnan natin kung okay siya. Bali malapit na po tayo sa Amadeo going to Tagaytay. Hindi pa rin tayo magkakampante hanggang Tagaytay. Didiretso natin ng Batangas to, kasi itong sasakyan ito napakarami pong laman ito. 18-seater to. So ngayon ay wala po tayong laman kundi dalawa, kami ng anak ko ngayon. So dapat tingnan natin kung okay siya sa ahonan. Ang ganito pong Nissan ay talagang medyo may pagka high speed. Mabilis siya, matulin siya sa pantay, pero sa ahon medyo mahina siya sa ahon. Pero tama lang ba, hindi yan katulad ng iba na talagang pang-ahon na. Pero once na mga takbong pantay lang o patag ay talagang matulin po ito yan. Ayan o, naka dual aircon to, babad siya sa aircon. Ilawan mo aro. Ayan, okay pa rin ang temperature niya. Kasi napapansin ko nung mabili ko ito, may pressure yung yung hose ng radiator niya. Kaya draw test ko ng malayuan. Ito ay pinalitan ko ng radiator, kasi ang ganitong urban ay dalawa ang radiator, isang maliit isang malaki. Kaya try natin ngayong araw na to kung okay siya sa long drive. Dito tayo sa part ng Amadeo at Ilawan. Ganun pa rin naman, hindi naman siya nataas ng temperature. So yun ang binabantayan ko dyan, kasi ito yung mga weakness ng ng Nissan Urban. Okay naman siya.
tayo sa ano, sa shortcut. Labas natin ay ano, Alfonso, para mabilis tayo. Bali ilang beses na ako nakauwi ng Batangas pero hindi na ako dumadaan ng ano, Tagaytay. Sa Alfonso na ako lumalabas para mabilis. Malayo-layo na rin tinakbo natin mga kabosing. Mag-iisang oras na tayong takbo pero ayos pa rin oh. Pinalitan ko kasi ito ng ano, ng bagong radiator. Then kina-check ko yung mga ano, mga cooling system nito para sigurado. Nataka lang ako mga kabab, ba't may mga gagawing tulay dito, mga wala mga tulay oh. Ano ron? Pasok tayo dito, hindi? Diretso pa? No? Diretso. Hanggang ngayon mga kabusin, hindi ko pa kabisado. Mga kabusing, dito na tayo sa Alfonso Public Market. Ayan. Ganun pa rin, hindi siya ano, hindi siya nagka-high pressure, mababa pa rin. Ilawan mo. Ayan, mababa na sa cold level pa siya. Tayo nasa baba.
mga kabosing, ayos tong sakyang to. Medyo nawalan ako ng tiwala kasi nung una kasi nag-high pressure siya. So ang ginawa ko dito ay inayos ko lang yung yung pan niya. Then nagpalit ako ng radiator, mga bagong radiator. Then ayan na. Dati-dati kahit nasa bahay pa lang nataas yung temperature niya. Ang pagkaalam ko sa ganitong Nissan Urban, hindi ka pwede magtiwala sa sa gauge ng temperature. Dapat ito ay hindi nataas ng aabot sa padalawang guhit para nakasure ka na hindi siya nainit. So I think nandito na kami sa Alfonso, almost 1 hour na kami tumatakbo, puro pataas. Ay hindi naman nag-high pressure, hindi tataas ang temperature. So kung dito magbabago, okay to. Sure kung okay ito pag hindi natin tinakbo ng malayo talaga, kung doon lang. So pagka ganitong naitakbo natin ng malayo sa Batangas, ay pwede natin sagutin na pwedeng for long drive to, para at least alam natin na okay siya. So hindi tayo mangangamba na baka pag nabili ay doon sa bumili magkaroon ng problema. Kaya okay to. Malapit-lapit na rin tayo sa sa Batangas, at ito ay Alfonso na. At ang pagitan po ng Batangas at saka Cavite ay ang bayan ng Alfonso ang nasasakupan. Mga kabosing, nandito na tayo sa Batangas at dito na po tayo sa part ng boundary na nakaharap sa sa Taal Lake. Medyo nakalayo na tayo mga kabosing. Talagang okay to.
sigurado na na okay itong sasakyan ko. Yan mga kabosing, nakabot po tayo dito na dito sa Barangay Tamayo at natsempohan natin mga kabosing na medyo umuusok yung bulkan. Rono, nausok ang bulkan. Ayun o, umuusok yung bulkan o. Puti yung usok niya. Sa spot na ito, overlooking ito mga kabosing. Overlooking to eh. So kitang kita natin yung Taal Lake. At itong oras na to, may usok. Usok na. May usok yung ano, Taal Volcano. Ayan oh, kitang kita, bago lang ang usok mga kabosing oh. Puti, puti ang usok. Ayan eh. Hindi ko na-expect pagtigil ko dito umuusok yung bulkan, pero ano naman siya, hindi naman siya totally ano, malakas yung usok, pero ano, puti yung usok eh. Kanina nandaan ko dito, parang wala namang usok. Wala namang usok yan kanina no? Wala. Ayan. Dito tayo sa ano, Green Lakes. Green Lakes eh. Wala na. Umuusok din pa paminsan-minsan. Talagang hindi pa rin talaga siya ano, hindi pa rin siya kampante talaga. Nawala na. Unti-unti nang nawala. Diba? Wala na siya. Dito overlooking talaga itong mga kabusing. Ayan yung Mount Makulot, yung mataas na yun. Then ito yung Taal Volcano. Ayun, nawala na rin mga kabusing yung usok oh. Parang disyerto pa siya. Wala na. Kala ko didiretso yung usok niya. Yung part na yan mga kabosing ay Tagaytay. Then yan Taal Lake. Talagang hindi pa rin nakaka-recover yung ano, yung Taal Volcano. Ayan, nawala na yung usok.
Umuusok pa rin pala te. Nausok pa rin pala minsan-minsan yan. Uusok pa rin. Ayan. Uwi na tayo mga kabosing. Medyo pagod Ayan mga kabosing, pauwi na kami. At dito na kami sa may sa may malapit na sa boundary. Malapit sa may Pusa Bridge. Ayan. So tingin ko dito sa sasakyan ito ay talagang pwede na pangmalayo kasi ang layo na ng takbo namin. Wala siyang hindi siya nagbabawas ng tubig. Tinignan namin. Ang mahalaga kasi mga kabosing sa sasakyan ay ang cooling system. Dapat hindi siya nag-overheat kahit malayo takbo. Dahil dyan na didiskrasya yung makina pagka nag-overheat. Malaking epekto yan pagka na-overheat o nag-overpressure. Ang mga cause niyan, pag nag-overpressure, hihina yung batak, then posibilidad na kumatok ang makina o kumapit ang mga bearing yan. So sa layong ito na tinakbo, at ang totoo niyan mga kabosing ay nanggaling na rin ako kay na Kinakapanalig, namasyal tayo doon. Tulad dati, nagdala tayo ng kaunting tulong doon, mga bigas-bigas lang naman. Yun lang, hindi na ako nag-vlog doon kasi hindi naman kinakailangan laging i-vlog yung yung pagpunta natin doon. Ayan, dito na lang ako nag-vlog nung tayo ipauwi na. Pwede na itong ibenta. Meaning kondisyon siya. Medyo manakbo, matubig. Talagang ready to long drive. Tumakbo tayo ng halos 2 oras. Walang problema. 2 oras balikan, parang pumapatak na 4 hours. Dapat ito matitesting mo to pag matagal na takbuhan Medyo hindi ako kampante, diba? Nung mabili ko to ay naka-stock ng ilang taon, kaya tinaray ko talagang road test ang malayo nang naka-aircon hindi yung dapat kasi pag niro-road test mo naka-aircon siya. Pero ang iba kasi sasakyan okay siya pag hindi naka-aircon, pero once na naka-aircon na ay nag-iinit na siya. Ito hindi, ganun pa rin. Tayo mga kabosing na nagda-drive para naman tayo makapagpahinga. So nakakita ko na okay naman, so hindi na sana ako hindi na mag-uwi. Ayan dapat talaga ganyan kalalayo ang mga road test. Batangas to Cavite para malaman mo. Then lagi siyang naka aircon. Hindi pa pwedeng
hindi siya naka-aircon para malaman mo kung talagang ang makina hindi magka-high pressure. Mga kaposing, medyo nagtagal tayo doon kinakapanalig. First time kong nakita si kapanalig na nakausap. Umuwi sa putik. Yan, basta yan. Putik dito eh. Kaya medyo nagtagal tayo doon. Halos 3 hours yata ako doon o 4 hours bago kami nagkahiwa-hiwalay. Hindi na tayo nag-vlog. Nandiyan tayo. Medyo nawili tayo sa kwentuhan. Nalimutan natin na tayo pala merong may camera. Kararating lang natin at ni-road test natin na maayos yung yung Nissan Urban ko. Ayan, na-park na namin. So desisyon ko na talagang pwede na siyang ibenta. So bali tumakbo kami ng 4 hours, balikan 2 hours papunta doon, 2 hours pabalik. So wala akong naramdamang na issue sa kanya. Malamig yung aircon at maganda siyang manakbo. Ayun mga kabossing, medyo napagod na rin at bali nakarating din kami nga pala sa kapanalig team. Nagpunta kami at nagkaroon kami ng kwentuhan, medyo mahaba-habang kwentuhan. At first time na nag-meet kami ni kapanalig. Ako second time ko siyang na-meet. Hindi niya ako natandaan talaga nung first time na nandun pa siya sa kabila. So ako siguro 3 years na basta na magpupunta siya sa sa Kalaka, naging solid na ako sa kanya. Then ayan, lahat ng kapanalig team, siyempre Kika Utol, Kika Didit, at sa lahat na nakasama ni Louie, at talagang buhos na buhos yung attention ko sa kanilang team. So ayun, hindi na talaga ako nag-vlog nang magpunta ako doon na nakausap kami, kasi medyo first time na nakausap ko siya, nahihiya naman akong mag-video. Siyempre kaunting respeto pa rin, kahit mga bata yun sa atin, ay nagbibigay tayo ng respeto. So yun, at natutuwa naman ako at nagkita kami ng personal ni kapanalig at nagkausap. So yun, hindi na rin kami nagtagal ng anak ko, umuwi na kami. Then pag uwi namin medyo hapon na, at medyo masaya ako at may mga accomplishment ako sa araw na to mga kabosing. So ayan, dito ko na natatapusin mga kabosing ang video ko, at salamat sa lahat ng sumama hanggang dulo, na lagi naman ay napakasimple, at sana lagi nyo pong suportahan ang aking mga vlog na yun, na napakasimple talaga at wala naman kayong makikitang kakaiba. Pero kahit ganon ay ako'y nagpapasalamat sa mga ilang nanonood sa akin, nagtsitsaga, yung mga silent viewers ko na na hindi ko naman talaga kilala,
dito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa man. Alam ko na meron din akong mangilan-ngilan. So ako ay lubos nagpapasalamat sa inyo mga kabosing. So ayan mga kabosing, hanggang dito na lang yung ating video, at until next video na lang mga kabosing. Salamat sa pagtitiyaga, sa pagsama sa dulo. God bless you all. Bye bye.